the election of Mr. Philip Salvador to be the party senatorial candidates in the may we ask the three candidates please stand up and let us ask them if they are going to accept the nomination of the party. Mr. Philip Salvador. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simple lamang po yung sa akin. Araw-araw marami akong batikos na tinatanggap. Pero okay lang po sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sumuporta. Kung ako po'y matatakot dun sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po'y PDP. Mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat PDP. Mabuhay po kayo. Yon, magandang umaga mga katropa, magandang umaga. Andito naman tayo sa ating bagong vlog sa araw na to. At syempre, andito naman ang inyong boses ng mga tindero. Ayan mga katropa. Yan, narinig niyo mga katropa. Nagkumpirma na si Philip Salvador sa pagtakbo under the PDP banner ng pagiging senador. Mga katropa, hindi natin alam kung magiging masaya tayo o malungkot. Natatawa na tayo mga katropa kasi isa na namang artista mga katropa ang sasali sa bandwagon ng mga pagtakbo sa isa sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Siyempre, senador mga katropa. Tanong mga katropa, isang katanungan mula sa inyong lingkod. Dali, nakarangan stress ako. Ayan mga katropa. Ayan. Isang katanungan mga katropa. Usually mga katropa, malaking bagay talaga yung malaking pangalan pagdating sa politika, lalo na dito sa ating bansang Pilipinas. Kasi pagka artista ka, table name na yung pangalan ng mga katropa. Ibig sabihin, pag sinabing table name, sa memory ng Pilipino mga katropa, nandun na yung pangalan. Kaya minsan sa dami ng binoboto natin mga katropa, tuwing may eleksyon ng senador, 12 yan mga katropa, 12. Usually ang nananalo mga katropa yung table name yung bang pangkaraniwan na yung pangalan yung bang palasak na, yung bang tanda na mga katropa, di ba? Yun ang usually nagbibigyan ng pagkakataon o nananalo mga katropa. Pero ako hindi na ako hihiling sa inyo mga katropa ng kahit anong bagay pa man. Kasi alam nyo, yun nga yung yun yung advantage mga katropa nung may mga pangalan na, dahil sila ay usually nabibigyan ng boto. Kaya sa vlog ko ito mga katropa, isang kahilingan lamang ang hihilingin ko sa mga tatakbo sa mga panahon na to, sa darating na sa 2025. Ano po yan mga katropa? Ang hiling ko lang mga katropa, kung sino man mga katropa ang tatakbo sa 2025 sa mga posisyon na nakalatag para sa napag-agaw-agawan mga katropa, sana tanungin nila ang kanilang mga sarili. Kasi mga katropa, ang pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan ay malaking bagay para sa ikaunlad ng sambayan ng Pilipino. Ito ba'y konsehal, ito ba'y mayor, congressman, at higit sa lahat kung senador mga katropa. Sana tanungin nyo muna yung mga sarili nyo mga katropa kung kayo ba ay kwalipikado o may kakayanan upang gawin ang trabahong inyong ina-applyan sa pamahalaan. Yung mga katropa. Kasi isang malaking isang malaking katanungan para sa lahat. Kasi marami pong mga tumatakbo na sikat lamang, pero ang tanong ay kaya ba nila ang trabahong kanilang ina-applyan. Hindi po natin dito hinahatulan si Philip Salvador mga katropa. Ang akin lamang ay nagpapahayag ako ng katanungan kung siya ba o sila ba ay may kakayanan. Tanungin po natin sana ang ating mga sarili para malaman natin kung kaya nila. Kasi yung yung nangyayari ngayon sa bansa, kung napapansin nyo,
yung miyembro ng Senado natin ngayon ay napakalaming artista. Pero mga katropa, hindi natin sinasabi na porket artista ay walang kakayanan, ha? Maliwanag yan mga katropa, sinasabi ko yan, ha? Ang sinasabi ko, hindi porket artista o miyembro ng pelikula ay walang kakayanan. May mga example nga tayo dyan mga katropa, si Yorme mga katropa. Isa siyang dating artista, sikat yan, nung teen matinee idol mga katropa. Magaling yan kasi bagkos na galing siya sa hirap, nung siya nagpasyang sumama sa politika, ay talaga namang binigay niya yung buong puso niya at pagkatao niya. Bukod pa sa pag-aaral, siya nag-aral para, kumbaga, narinig niyo naman sa kwento niya mga katropa niya, talagang pinilit niyang mag-aral para matutunan niya o malaman niya yung kanyang bagong mundong ginagalawan. Yan mga katropa, di ba? Yun eh. Kumbaga, nag-aral si Yorme. Tapos, nung nandun na siya sa puntos, nandun na siya sa mundo ng politika, hindi niya nakalimutan na i-improve yung kanyang sarili. Di ba? Yun yung mga katropa. And take note, anong nangyari yan mga katropa, bata pa si Yorme. Kaya marami pa siyang panahon, kalakas, kakayanan, para i-develop yung kanyang sarili. Kaya naman, sa ngayon, talagang ibang-ibang tao na si Yorme. Kung ikukumpara mo, nung panahon na siya isang artista lang. Di ba mga katropa? Kaya kudos, Yorme. Yan. Tapos si Congressman Dan Fernandez, nakita mo naman kung gaano siya kagaling mag-imbestiga. Gaano siya kagaling gamitin yung kanyang talino. Dahil talagang nag-improve din siya. Dahil nung pumasok siya sa politika, talagang inaral niya yan mga katropa. Inaral niya bago pa man. Yan mga katropa. Ngayon, katanungan mga katropa. Sana naman, yung mga tatakbo sa panahon ngayon, tanungin muna nila ang kanilang mga sarili. Sila ba'y nararapat? Sila ba'y may kakayanan? Sila ba'y may talino? Sila ba'y may tunay na pagmamahal sa bansa? Hindi lamang po kasi kasikatan, hindi lamang masabi na mahal mong bansa mo at tatakbo ka na. Hindi po yun mga katropa. Pero hindi natin pinipigilan si Philip Salvador na tumakbo mga katropa. Hindi. Kasi karapatan ng bawat Pilipino yan. Yan, karapatan natin yan. Kahit sino pwedeng tumakbo basta nasa tamang edad at Pilipino, national born Pilipino. Yan, pwedeng tumakbo yan. Pero ang akin lamang, sana sa pagtakbo ito ni kapatid na Philip Salvador, sana ilagay niya sa kanyang isipan na siya'y naglilingkod. Kung sakaling manalo, ay maglilingkod mga katropa sa bayan at hindi sa partido. Alright mga katropa, di ba? Yan yun. Tapos, lagi nating inaano yan eh. Lagi nating nagiging malaking advantage mga katropa pag may pangalan ka. Yan mga katropa, di ba? Ngayon, abangan natin sa susunod na mga panahon kung anong mangyari. Kung siya ba'y papalarin kamukha nila ng mga senador na dating artista na nakaupo ngayon sa Senado. Di ba? Tingnan natin. At sana naman, ito'y maging halimbawa na tayong Pilipino ay matutong bumoto ng tama. Di ba? Matutong bumoto ng mga tao na mas nararapat, mamutong bumoto sa mga taong may kakayanan. Yan mga katropa ha. Huwag mo kakalimutan yan. Yan. Sana tayo mga katropa, sana makita natin o isipin natin na sa darating na 2025, iboto natin yung mga tao na tingin natin o mga kababayan natin na tingin natin ay may kakayanan at may talino, may tunay na pagmamahal sa bansa mga tropa. Ayan. Pero yan na, isa na yan. Tatakbo si Philip Salvador bilang senador sa PDP laban kasama si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Yan, tatlo pa lang. O meron pa yatang isang tatakbo. Pero wala pang pinapahayag mga katropa. Pero sa ngayon, ang tatakbo sa banner ng PDP laban si Philip Salvador, Bato de la Rosa at Bongo. Yan, mga katropa. Alright, sana maging matalino tayo mga katropa at sana'y pag-isipin natin ang ating mga iboboto dahil huwag niyo kakalimutan na ang magpapaunlad sa bansa ay ang inyong matalinong pagboto. Hindi yung boto lang at mapuno natin yung 12 senador mga tropa. Bumoto tayo ayon sa ating mga konsensya. Kung isa lang yung gusto natin iboto, isa lang boto natin.
Kung dalawa, dalawa lang boto natin. Huwag po nating punuin yung mga balota natin na 12. Kasi hindi naman po yun requirements. Hindi po tayo nag-exam na kailangan sagutan natin lahat yung questionnaire. Dahil hindi naman po questionnaire yung balota. Yung balota po ay isang malaking kasangkapan na karapatan ng bawat Pilipino. Diyan lang po diyan lang po nagiging pantay ang karapatan ng bawat Pilipino. Mayaman ka man, mahirap ka, pangit o maganda. Yan. Di ba pares lang yan. Pag bumoto kayo ng isang senador, isa lang ang bilang nun mga tropa. Di ba? Bumoto kayo ng 12 senador, 12 bilang yun, pero ibang pangalan. Pero ano yun mga katropa? Dito lang sa mga eleksyon na to, nangyayari yung pagiging pantay ng bawat Pilipino. Ngayon nga lang tayo magiging pantay sa boto. Kasi hindi pa natin pag-iisipan mga katropa. Pag-isipan natin yan. Kasi tandaan nyo, ang pagboto ay isang karapatan para tayo magkaroon ng kaunlaran. Ang maling pagboto sa sinumang individual ay nangangahulugan ng hindi magandang kinabukasan sa ating mga anak. Ang tamang pagboto sa isang kandidato na karapat-dapat ay malaking bagay sa kinabukasan ng bansa. Yan mga katropa. Kaya sana mga katropa, unang-unang kahilingan ko lamang, kung sino man natatakbo sa 2025, tanungin nyo muna yung mga sarili nyo. Tanungin nyo mga sarili nyo mga katropa kung kayo'y nararapat na iboto at may magagawa kayo sa bansa. Alright, sandali mga katropa. Yan. Yan mga katropa, maraming salamat at syempre, huwag nyo kakalimutan, i-subscribe nyo ang aking channel, i-like at share para lumaki ating community mga katropa. Alright, maraming salamat. Hanggang sa muli, isa lang masasabi ko, bye-bye!